today is all about, actually management, itutuloy ko yung tinuro ni Bishop. Masaya ba kayo sa tinuturo namin ngayon about management? It's all about managing life. Okay? So, pag gagamitin natin yung terminology na pang Bible, kasi yun minsan pag narinig natin yung management, parang ang iniisip natin ay yung more on the marketplace, setting, concept on the marketplace. Pero dapat makita natin, iyon ang gusto ng Panginoon na ang life natin ay well-managed. Amen? Kaya ang topic ko ngayon is living by design. Okay? So namamanage mo ang life mo. So you are living by design. Sino dito nagmamanage ng life? Okay? Sino dito nagmamanage ng life? Okay? You fail to plan, now you plan to fail. Can you hear that? Palagi natin yung naririnig. At kahit may plano tayo, wala naman tayong strategy for execution, implementation, and to act on it, wala rin yon. Okay? Kaya ang topic natin ngayon is living by design. Say to your neighbor, living by design. So we are managing our life. Ang term natin sa Bible is we are living according to the design of God in our lives. So, hindi tayo parang gumagalaw lang. We don't just act and move. There will always be a reason for everything. And there is always a journey and there is always a challenge heading toward the mark that we want to attain in life. Okay? Kaya ang verse na gagamitin natin sa simula is 1 Corinthians chapter 9, verse 24, 27. Okay? Para ma-connect ko yung nakita ko sa Greece. Okay? Na sa atin, parang hindi natin masyadong naintindihan. It's just a plain word. Pero ang context po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, pang-Olympic talaga. Okay? Pag sinabing pang-Olympic, may level ng excellence. Amen. Sino dito pang barangay level? Sino dito ang buhay pang barangay level? O kaya pang standby level? So dapat pupunta tayo ng level na nung una, naku, pang standby level lang tayo. Tapos pang barangay level. Tapos pang regional level. Diba? Tapos medyo nag-iiba na, iba na labanan yan. Medyo pang ano na yan, pambuong Pilipinas, national level. Tapos pang-Asia na. Tapos pang-international na. Pero iba yung pang-Olympic level. Amen? Amen. So ang life pala natin, tinitignan natin, ina-upgrade natin, inaangat natin ng level, tayo ang nagpo-promote sa buhay natin. Amen. Kasi walang pwedeng magplano sa life natin. Si Lord, kaya nga sinabi, I have a plan. Amen. And that plan is to prosper you. Kaya pag ang life natin hindi prosperous, hindi successful, ibig sabihin there is a problem. Amen? So there's no problem how you start. The problem that we need to think about is our ending in life. Ibig sabihin yung finals. Okay? So sabihin mo sa akin, okay ka pa kung wala kang pamasahe, okay? Okay ka pa kung yan lang ang trabaho mo. Pwede mo sabihin sa katabi mo, okay lang kung wala kang pamasahe. Okay lang kung palagi kang break even. Okay lang kung yan lang ang trabaho mo. Okay lang na wala ka pang bahay. Okay lang sa akin, ganyan lang ugali mo, pero hindi ka pwedeng magtagal sa ganyan. Kahit tanungin mo, ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Okay lang sa akin yan. Sabi mo, palagi ka nakasimangot, okay lang sa akin yan, pero bukas hindi na yan pwede. Because it's not all about just money. Can you hear that? It's not just all about resources. It's about attitude. Amen. Paglalaban ka, hindi lang yung magaling ka sa skills. Hindi pwedeng madali kang kabahan. Hindi pwedeng magaling ka lang, pero pag confronted ka na ng mga nangbubuli, hindi mo na kayang harapin. O kaya sa mga tight situation, hindi mo na mailabas ang galing mo. Are you getting it? Sino dito maraming magagaling?
magaling lang pagkaharap computer. Mga keyboard warriors ba? Okay? Magaling lang yon. O kaya magaling lang siya pag nasa cubicle. Are you getting it? Magaling lang siya pag isa sa sarili niya lang siya nagtatrabaho. Okay? Pero pag makikipag-team na, makikipag-usap na, haharap na, nako, hindi na niyan kaya. Are you getting it? So kaya kailangan makita natin, pang-Olympic ba tayo? Walang nakikipag-compete, walang andun sa level na yon na nag-iisa ka lang. Meron ka always somebody with you. Meron na ba kayo nakitang athlete na nag-iisa? Kahit coach, wala? Meron bang ganon? Sabi ko sa iyo, pati water boy, ka-teamwork niya. Is that an amen? Tagahawak ng towel, ka-teamwork mo. Kasi kung hindi mo ka-teamwork yon, baka lasunin ka nun. Ay, hindi mo ako tinuturing na ka-teamwork, mauhaw ka. Baka lasunin ka pa nun. Hindi mo ako ka-teamwork, yung mga taga-basahan, sisiguraduhin ko na madudulas ka dyan. Kahit napakagaling mo mag-tennis, o kaya di ba merong mga single, minsan may table tennis, merong mga badminton, kaya tapos may mga lawn tennis, kahit na mga isahang laro, singles lang, hindi double, kailangan mo pa rin ng ka-team. Are you getting it? So wag niyong iisipin, pag kayo niyo mag-isa, wala kayong team. The more na nag-iisa kayo, matakot kayo, kailangan may team kayo. Are you getting it? So isa yan sa rule na if you want to manage your life, you don't think that you are on your own. Can you hear that? Kasi papasok na tayo ng context ng 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Never think that you are on your own when you do something. Okay? If you want your life to be managed well, you need a team. Can you hear that? Kaya gusto ko sabihin mo sa katabi mo, I need you. Okay? We need each other. Okay? Pag ikaw team worker, builder ka. Can you hear that? If you want to manage your life, you need to be a team builder and you need to build something. You cannot destroy. You are builder. You are not just in a team, but you are a team builder. Because there are some people, you are in a team, you are with people, you are in a group, but you self-destruct. You destroy, you're not a builder. Are you getting it? When you manage your life, you cannot afford to destroy. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, if you want to manage your life, you need to be a builder. Yan ang dapat na concept and principle na unang iisipin nyo bago nyo malaman ang isa-isa nating gagawin. Kaya in 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, do you not know that in a race, all runners run, but only one gets the prize? So run in such a way that you will get a prize. Everyone who competes in a game goes into strict training. They do it to get a crown that will last. But we do it to get a crown that will last forever. Amen. So now, what did Paul do? And so, Paul, sabi diyan, I myself, I do not run. Sabi niya, therefore, I do not run. Bakit niya sinabing therefore? Because he wants to win. He wants to go in a higher level. Because during that time, dapat maintindihan natin, ang level nila, pang-Olympic ang iniisip nila. Kaya nga sinabi, everybody wants to run, but only one gets the prize. And so what they are doing strict training. Because only one gets the prize.
Kasi doon, talagang isa lang. Tapos, kailangan mamamatay. Yung meron silang laro, hindi mo pwedeng bubuhayin kalaban mo, kailangan patay. Are you getting it? So ang galawan nila, patay kung patay. Kung sino magaling, yun dapat ang makitang magaling. Kaya sila, nagtatrain sila, hindi lang sila equipped, hindi lang sila train sa skills, pero equipped sila sa tools. At meron silang kakaibang level ng discipline na inaaral nila yung kalaban nila. Meron silang ibang level ng discipline na iba yung galaw nila. Hindi sila forma ng forma. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang forma ng forma, yan ang pampatalo yan. Di ba yung iba gumaganon pa, gumaganon pa talaga. Ganon pa, di ba? Wala yun, samantala si Pacquiao, ganon lang. Diba? Tapos kaya ikaw, kita mo, wasted ang energy mo, gumaganong-ganon pa. Diba? Kung makasipa ka. Tapos yung kalaban mo, gumaganon lang, inaaral lang. Ito, pag isang ganon to, sasapakin ko na lang to eh. Kasi may level ng discipline eh. Kaya yung sinabing fight the good fight of faith, ibig sabihin, huwag kayong basta patol ng patol. May timing yan. Can you hear that? Hindi lahat ng oras, susunto ka. May paglalagyan ng lahat ng bagay. Amen. Kaya wala kang wasted energy. Kaya yung iba, ma-broken-hearted lang, hindi na magtatrabaho. Tapos ang pinakamatindi, hindi pa mag-church. Wasted eh. Sino dito ang wala ngayon? Sabi ko, at nalaman po namin, kaya pala yung iba ay hindi nakakarating, ayun pala, broken-hearted. Diba? Yung iba napapainom na, buti na lang nakarating ako. Yung iba kasi minamanage ang life nila base sa gusto lang nilang gawin. Diba? Alam mo, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Paano ka makakatapos ng pag-aaral? Wala, lazy ka. Tapos hindi ka pa nag-e-enroll. Diba? Yung mga ganun ba? Kaya kailangan tumbukin natin. Paano ba natin magagawa ang lahat ng yon? Amen? So tandaan nyo, ang context dito ni Paul, pang-Olympic. Kaya sabi niya, therefore, I do not run aimlessly. So I am not a boxer, I'm not a fighter, na nagfa-fight ako, na nagbabox ako sa air lang. No, I beat my body. Sa ibang version, no, I strike a blow to my body. Sa ibang version, I make it a slave. Sa ibang version, I make my body a slave, my slave. So that after I preach the gospel, I myself will not be disqualified with the prize. Kung titignan mo, yung buhay natin, di ba kaya minsan sinasabi natin, our life is like, we are into the game of life. So siguro para mas conservative, we are in the journey of life. So maybe naglalakad kayo, but please, you don't run aimlessly. Sino dito tumatakbo na sa buhay ng sa journey ng buhay? Iba naman, papetiks-petiks, yung mga youth, palakad-lakad lang. Diba? Papetiks-petiks sa buhay. Diba? Yung iba naman, pag mga 40 na yan, tumatakbo na yan. Right? Sino dito, you are not running aimlessly? So dito sabi, therefore, I'm not a fighter, I'm not a person that is running aimlessly. I am not a fighter boxing the air and beating the air. No, I strike a blow to my body. I beat my body and make it a slave or make it my slave. So that even though I preach the gospel, and after preaching the gospel, I myself will not be disqualified with the prize. Amen?
So lahat tayo, kaya tayo minsan nai-stress o nadidepress. Alam nyo, ang dami ngayon nai-stress at nadidepress. Nagkakaroon minsan ng psychiatric problem. Kasi nga, may ginagawa pala tayong movement na hindi pala natin iniisip yung desired results. Kaya nga dapat malinaw, we are managing our life according to the design of God. Can you hear that? So when I do something, I am not running aimlessly. And I'm not doing things aimlessly. Mahirap naman nagtatrabaho ako. Sa dulo nun, miserable. Sino dito gustong yumaman? Alam mo, sa totoo lang, pwede kang yumaman, but still you can be lonely and alone. You can finish your studies, but still you can be miserable at the end. Sino dito gusto merong good relationship? May nagpapanggap na naman kayo, ha? Sino dito gusto merong good romantic? Palagyan ko na ng romantic. Gusto mo pa ng good romantic and sama naman ng ugali mo. Paano yun? So pwedeng marami tayong gusto. Pero are you trained? Are you equipped? Are you disciplined on that direction? Can you hear that? Kaya kailangan lilinawin natin ang life natin. Sino dito gusto ulit yumaman? Nag-aalkansya ka ba? May mahalaga pa ba sa'yo ang 5? Ako hanggang ngayon po, nag-aalkansya ako. Kasi po as far as I remember, 5 years old po ako, nag-aalkansya na po ako. Ang regret ko lang po, hindi ko na natago yung alkansya na yon. Sana makita ko ulit. Kasi doon sa isa namin bahay, nakita ko pa yung alkansya ko na yon. After 20 plus years, still buhay pa rin yung alkansya na yun. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Sana makita, alkansyang bakal. Tapos pag pinapasok yung kamay, pagkukuhain, naiipit. Ngayon kasi yung mga alkansya nyo, pwedeng kuhaan eh. Di ba? Halimbawa, gagamitin mo, ginagamit ko pa ng mga Johnson's baby powder, di ba? Yung pinipilit mo, noong una maliit butas, tapos pinapalaki mo unti-unti. Nahirapan ka na, yung ibabaw na binubuksan mo. Walang discipline. Ako po noon, ang ginawa sa aking discipline, nung tinuruan po ako ng aking mga magulang, of course, meron din po akong titong nagturo sa akin, tuwing Pasko lang bubuksan. Tapos doon, ipambibili ko ng damit, piso araw-araw, yun ang turo sa akin. Noon po, piso malaki. Tama? Kahit nga ngayon, may piso ka ba ngayon? Actually, kahit ngayon, mag-ipon ka ng piso araw-araw, hindi madali para sa estudyante. Tama? Kasi lahat pinagte-text, kung ano, pinagdodota. Wala namang pera, puro forma. Diba? Bibili ng damit, wala namang pera. Inihingi lang sa nanay. Ako noon, may asawa na ako, isa lang slacks ko. Alam nyo kung bakit ko lang nilalaban? Kasi mabaho na. Pero sa inyo, tambak-tambak, dahil gusto nyo lang ng fashion, bumibili kayo. So ngayon, dahil inipon ko lahat, gumawa ako ng certain discipline, kung bakit ako nakarating sa kung ano ako ngayon, is because meron akong discipline. Are you getting it? Amen? Amen. So kaya kailangan sa inyo, mahalaga ba sa inyo kahit piso, 25. Alam nyo po, naalala ko kagabi, hindi ko nabili ng gatas na Tracy. Tapos naghahanap ako ng dati dami-daming gatas. Doon ko na-appreciate na pag wala palang gatas, ang pinainom ko na lang Ensure kasi wala na ako makita talagang gatas eh. Pediasure lang, di ba dapat? Dapat yung gatas na pambata, pampedia lang. Pero wala kasing gatas, hindi ako nakabili. Ang binili ko na lang, Ensure. Ang natira na lang kasi konting-konti, Ensure. So sabi ko, ganun pala kahalaga, yung kung yun na lang ang matitira. Amen? So, may certain discipline ka na alam mo kung saan ilalagay yung resources mo. Amen? Amen? Okay? Amen po ba? Okay? Kasi minamanage mo yung mga resources mo.
Kahit sa yung mga maliliit na bagay. Yung time mo, minamanage. Sino dito nagmamanage ng time? Walang wasted time. Okay? Alam mo yung oras para sa social media, alam mo yung oras para sa mga tao, alam mo yung oras para sa pag-aaral, alam mo yung oras para sa pagkain, alam mo yung oras na pang toilet. Amen. Yung iba naman kasi, grabe mag-toilet, 3 hours. Hindi umaalis. Lalo na yung mga babae. Alam mo naman, mga babae. Tapos mayat maya pa yun. Yung buong toilet break sa opisina doon inilalagay. Okay? Ako po noon, kasi nag-opisina rin ako, hindi ko doon lahat nilalagay. So nakukuha niyo po. Okay? So kaya kailangan discipline. Pang-Olympic, sabi mo, pang-Olympic ang pag-manage ng life. Isipin mo, Olympiad ka. World, pang-world tayo because we are conquering the world. Amen. We have a global mindset. Sino dito may global mindset? Taas ang kamay, kailangan may global mindset kayo. Taas ang kamay. Mga Pilipino kasi pag pinadala sa overseas, kasi iniisip niya walang pera sa Pilipinas, pupunta sa labas, doon lang magkakaroon ng global mindset. Dito, hindi nyo nakikita lahat ng tao nag-i-invest sa Pilipinas. Kaya isipin nyo, pang-global kayo. Ang economy natin ay pang-global, pang-international, pang-world. Amen. Sabi mo, pang-global yung mukha mo. Pang-global yung skills mo. Pang-Olympic yan. Amen. Kaya hindi ka galaw para kang kung sino lang. Pang-Olympic tayo. Pag nag-aral yan, pag nag-prepare, pang-Olympic. Can you hear that? Sino dito nag-aaral? Nag-aaral. Yung palaging pag nag-aaral, pang-board exam palagi, parang palaging kukuha ng board exam. Para pag kukuha ng board, hindi nyo isipin, pag-pray nyo naman po ako, papasa po ako para po pumasa. Hindi yung stay mo sa school, isipin mo, pag binibigyan ka ng quiz, naku, pang-board exam to. Itatago ko lahat ang quiz. Diba? Nagre-review ka na. Para pagdating ng board exam, ang iniisip mo, top-notcher ka. Hindi mo na iniisip, pag-pray mo na pumasa ako. Anong ginawa mo sa eskwelahan? Diba? So tayo, iba yung preparation natin. Amen. Marami ako nakitang tao, iba ang preparation nila. Bata pa lang, 15 years old pa lang, iba yung preparation. Sino dito 15 years old? I-prepare mo na, bata ka pa lang. Nako, grabe. May iniisip ka na etong mangyayari sa akin, kaya ako well-managed to. Kaya maganda tinuturo kanina, di ba? Yung shiner kanina dito, wala tong soft drinks, walang sichirya to, walang bakas ng diabetes to after 50 years. Amen. So tayo, iba tayo mag-isip. Amen. So ulitin ko hindi yung doctrine Sabi mo, hindi yung doctrine, healthy options mo lang yan. Okay. Gusto mo i-osterize pa natin yung chicharon para sa'yo. Sinisiguro ko, pagpe-pray lang kita, mamamatay kinakabukasan sa langit ang punta mo. Okay? Okay ba yun? So kaya sabi mo, healthy options. Kasi you are managing your life. Say to your neighbor, managing your life. Hindi tayo gumagawa ng disiplina na pampaubos din ng pera natin. Amen. Kasi we are managing the God-given resources. Hindi rin natin gagawin na pampaubos ng mga tao sa paligid natin because God is giving us to be steward of the resources ng mga human resources. Sino dito may mga kaibigan? Sino dito may mga kaibigan? Taas mo yung kamay yung kaibigan. Sabi mo, huwag ka mag-alala. Hindi ka masisira dahil sa akin. Okay? Because minamanage din natin ang mga tao sa paligid natin. Amen. Because it's very important that we are managing not just ourselves, we are managing our team. Amen. Okay. So kaya bibigyan ko kayo ng mga guidelines. Okay, number 1. How to manage your life wisely. Have a Christian lifestyle. Okay, isipin nyo ang context natin pang-Olympic. Okay, hindi to yung katulad ng dating tinuturo na ibig sabihin natin. Remember, nung isinulat to,
sa original translation na Greek, ito ang historical background nila. Okay? I strike a blow to my body and make it my slave. Because not everybody can win. Only one gets a prize. Ibig sabihin, competitive ang spirit nila. Pag sinabing competitive, better to best to. Hindi na natin pinag-uusapan yung worst to good. Ang iniisip na natin, pag competitive ang spirit natin, better to best. It's not about other people, but the competition is within you. Amen. Una, ano yun? Pang-Olympic. Sa ito yung neighbor, pang-Olympic ang context. Ang context natin, yung pang-competitive ang spirit. Ibig sabihin, from better to best. Okay? Wala nang magtatanong na kailangan ko bang gawin to. Hindi, patindi ng patindi ang gagawin nating disiplina. Amen. It's not just a regular training on our part. It's not just a regular discipline on our part, but it is progressive, it is developmental. Can you hear that? Sino dito ang life progressive? Taas ang kamay ng life progressive. Kaya you manage your life every day, each day, isa-isa. Okay? Huwag mong isipin, kailangan ko bang gawin to? Kailangan ko bang Maraming mga tao na hindi nila iniisip na kailangan nila. Pero I tell you, you will benefit. Kaya sila, habang sila ay nagte-train, habang sila ay nag-equip, sila ay benefit-oriented. Hindi nila iniisip na sila ay nai-stress. Ang iniisip nila ay, myself will never be disqualified with the prize. Sino dito nagwo-work? Because you're managing your life with a good discipline, hindi mo iniisip stressful ang work. Kaya wag kayong mag-iisip na, babangon na naman ako bukas. Ano na naman yan, magtatrabaho na naman ako. Sino dito palagi nagsisisi na nagtatrabaho? Ang pinagsisisihan pa yung pagbangon. Gusto mo, wag ka nang bumangon? Come on, manage your life well. Alam niyo po ba sa totoo lang, di pa po ako natutulog. Wala pa nga po ako nakain kasi jet lag pa ako. Kasi nag-aaral ako ng umaga, tapos hindi na ako makatulog. Nag-alarm clock ako ng 10 o'clock. Kasi nakita ko, 3 o'clock, gising pa ako. Tapos 4 o'clock, binibilangan ko lang yung oras ko, sana maka-4 oras naman lang ako. 4 o'clock gising pa ako, 5 o'clock gising pa ako, 6 o'clock gising ako, 7 o'clock nagtutulog-tulugan na lang ako. Ako na nainip sa alarm clock ko. Kaya sa totoo lang, hindi pa po ako talaga natutulog. Kasi po minsan kasi pag nag-start ako nag-aral, ano siya, parang gising yung brain ko. I know it's not a good habit, but maybe jet lag pa ako. Kasi yung oras ko medyo nagugulo pa. Okay? Pero gusto ko, buong-buo nyo kung makita na malakas. Amen? Hindi yung, umayos kayo, naantok ako. Diba? Umayos kayo, ha? Diba? Hindi nyo ako hindi nyo, pasensya na kayo, kaya ako naglalambot, Pasensya na kayo, kaya walang ka-effort. Kasi puyat pa ako. Hindi pa ako makain. Magbiro ka na sa laseng. Wag lang sa walang tulog. So kami ni Bishop, kahit walang tulog, hindi nyo alam, wala kaming tulog. Kagagaling ko lang nun sa London, hindi pa ako natutulog. Pag kailangan kong gumising ng 4 a.m. kasi kailangan kong pumunta sa Bulacan. So wala akong tulog, parang 2 araw na ako na walang tulog. So kaya siguro nagulo yung tulog ko. Pero kasi ang mindset ko, competitive, better, best. Diba? Hindi ko iniisip na na-stress ako, iniisip ko may benefit ako dito. Amen? Amen? Sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako kasi yung brain ko fresh na fresh. Nagpapasalamat ako, Lord, kasi yung brain ko smart pa rin. Nakaka-memorize pa rin. Sino dito masayang-masaya? Sino dito natutuwa kasi nakakagising ka sa umaga? Yung benefits ang nakikita mo. Hindi, ano ba naman? Gigising na naman. Sino dito kanina, ano ba naman? Mag-church na naman. Dapat to magmamal na lang ako. Dapat dito matutulog na lang ako. Sana bukas walang pasok. Sana punong-puno ng typhoon. Ngayong pasukan. Sana yung mga teacher ko umabsent. Sana magkasakit sila. Sana may emergency silang lahat.
Yan ang mga utak. Pero alam mo, pag nagpapagaling ka, naku, ba't wala si teacher? Anong matututunan ko? Ba't walang assignment? Ba't walang minimemorize? Nakakatuyo ng utak. Wala akong planong ibenta ang utak ko, slightly used, hindi pwede. Kailangan umaandar. Hindi pwedeng hindi ako gumagalaw. Yung iba gusto lang nakaupo, nakahiga, minamasahe, pinapamper, uutos pa yan ng tubig, pagkain, bigyan mo ako nito, pagod ako, nay, pagkain po, paghain niyo po ako. Ang bata-bata mo pa, utos ka ng utos. Are getting it? Pagtanda mo, ikaw, marami kang sakit. Kasi lahat ng sugar na hindi mo nagamit, nag-clog, naging fats. Punta na sa buo mong katawan. Sino dito may pinaplano, malakas ang isip, malakas ang damdamin, malakas ang katawan? Can you hear that? Amen? Amen. Kaya kailangan nagmamanage. Say to your neighbor, nagmamanage. Okay. Kaya ang gagawin natin, una, you need to have a Christian lifestyle. Have a Christian lifestyle. Say to your neighbor, Christian lifestyle. Okay. Pag sinabi pong Christian lifestyle, ang dapat po nasa isip natin, life doesn't work without God. Can you hear that? Say to your neighbor, life doesn't work without God. I've seen a lot of people na nagkapera sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede kayo namang yumaman eh. Pwede naman kayong dumami pera nyo. Pero without God, you will be alone and lonely. Pwede naman kayo magkaroon ng relationship eh. Pero ending up, broken-hearted kayo. Amen? Pwede naman kayong maging aral eh. Pero ending up, you're not growing. Can you hear that? Kasi ang key, si Lord sa buhay nyo. Hindi ako magtuturo dito na nagmamanage kayo, na nagdidiscipline kayo, na wala si Lord. Remember, kay Lord galing ang katawan natin. We are the temple of the Holy Spirit. Can you hear that? And we are the temple of the Holy Spirit, and our body come from God. We have been brought by a price. This body, we receive this from God. Kaya sa dulo, therefore glorify God in your body. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Kaya pala sinabi, your body is the temple of the Holy Spirit. And that body of yours, remember, yung temple of Zeus, temple of Athena, temple of Poseidon, hanggang ngayon nakatayo, kitang-kita yung relics of the past. Kitang-kita yung success nila. Kitang-kita yung strength nila nun. Pero they are just myth. Pero tayo, ang buhay natin is not of myth and fiction. Say to your neighbor, you are more than Poseidon. You are more than Athena. You are more than Zeus. They are just mythical gods, myth. But you are not. Can you hear that? Sino dito masaya? You are not a fiction. You are not a myth. God created you in His image and likeness. Amen. And so God says, you are the temple of the Holy Spirit in which you receive it from God. And you were bought with a price. Therefore, you glorify God in your body. That's why it's very important na makita natin ang sarili natin. Yung pagising pa lang natin sa umaga. Kasi madaling sabihin mag-pray. Pero dapat makita yung pagising natin sa umaga. We talk to God and we align our heart to God. Yung normal ba? Hindi yung, mag-pray tayo. Hindi, iba kasi yung you talk to God. Lord, yung unang pag-open mo ng eyes mo, you talk to God, Lord, thank you, you're so good. Yung ang mind mo, nakikipag-usap agad sa Panginoon,
Tapos, nakikipag-align. You are aligning your heart to God. Can you hear that? Can you hear that? Can you hear that? Uulitin ko, madaling sabihing mag-pray. Pero kasi sometimes prayer are just words. Something that we want to utter religiously. Pero ito, it is my prayer na makita niyong ibig sabihin ng totoong prayer. When you talk to God, in the morning, you seek God. You align your heart with God. Tapos nung nagkakaroon ka ng worshiping spirit, that give thanks to our God. Subukan nyo, nakapikit kayo, pagising nyo, nakipag-usap kayo kay Lord. Tandaan nyo yung relationship nyo kay Lord, hindi siya pwedeng ipantay sa kahit kaninong relationship. Can you hear that? Hindi siya pwedeng ipantay. We need to seek first God and His righteousness, so that all these things shall be added unto you. Can you hear that? Because there are some people, nagmamadali sila doon sa everything that God can add to your life. So you don't worry about the worth of God in your life. What we need to do is to seek first the kingdom of God. So when you align yourselves to God, when you talk to God, when you connect to God, when you worship God, when you say you worship, kaya mo siya na-worship kasi in all your ways, you trust God and acknowledge Him and you call on His direction. You call on Him, He will direct your path. You trust in Him, He will give the desire of your heart. Can you hear that? Kaya you don't worry when you talk to God, and as you talk to God, you align. When you worship Him, you ask for direction and you are humble before God. Always remember, when you worship, you are humble before God. Can you hear that? Kaya walang taong yung totoong nakikipag-usap sa Diyos, magmamali ng buhay. Because you are aligning yourselves to God. Remember, this is a Christian lifestyle. Ang una mong iniisip, you seek God because you believe when you seek God, all these things shall be added unto you because it is God who will add it to you in your life. Can you hear that? So don't think about anything during the morning. Think God first. Align your heart to God. Worship God. He is the King above all kings. The God among gods. The great King above all gods. The Alpha and the Omega. The great I am. And now, you will read the Word of God. You read the Bible. And you incline unto wisdom. And ready to obey the Word. Sinusulat niyo po ba yung sinasabi ko sa inyo? Kaya po nakasulat dyan, you read the Word, you incline to wisdom. Kasi yung iba, pag nire-read ang Word of God, hindi nag-i-incline to wisdom. Ang sasabihin pa, kita mo si David nga nangalon niya, di ako rin. Siya nga, nangalon niya, ako pa. Incline unto wisdom. Say to your neighbor, incline unto wisdom. Kaya pinapakita ang life ng mga people in the past. Kaya pinapakita ang history. Kaya may Old Testament. Kaya pinapakita rin ang mga buhay ni na Pablo. Pinapakita ang mga historical background nila. Because we need to incline unto wisdom. We can be better. Amen. Because the Bible declares, if you believe, you will do what I have been doing. And you will do even greater things. Can you hear that? Kaya when you read the Word of God, hindi lang yan tungkol sa obedience. When you read the Word of God, you incline unto wisdom. Pag sinabing wisdom, merong the fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you read the Word of God, you are humble
and you are standing in awe and in reverence before God. Ibig sabihin, nagkakaroon ng transformation sa mind, sa spirit, sa soul natin. And because of that, we are ready to obey. Can you hear that? Amen. Amen. Kaya it's not all about just prayer na magsasalita. Kaya po alam niyo po ang dulo, pray in all occasion, all kinds of prayer. Ano ba yung all kinds of prayer? Pwedeng intercession, pwedeng supplication. Kung anong klaseng prayer ang gusto nyo, pwedeng you are declaration, pwedeng declaration. Pwedeng kayo na nag-a-ask kung ano yung gusto nyo. So, any kinds of prayer, in all occasion, you can give it to God. Ano yung una? Ano yung lifestyle? Just you talk to God and align your heart to God. Ano yung pangalawa? Worship God and be humble before God. Can you hear that? Ano yung pangatlo? Read the word. Tapos, incline unto wisdom and be ready to obey. At yung pang-apat, pray all kinds of prayer in all occasion. Can be supplication, maybe thanksgiving, declaration, anything that you want to say before God. And I tell you, pag nasanay po tayo na merong ganong lifestyle, everything will be managed well. Amen. Amen? Second, focus to the vision. Say it to your neighbor, focus to the vision. Say it to your neighbor, focus to the vision. Ibig sabihin ng vision, you have the ability to foresee. Sight gave you the ability to see. Your eyes can see. But if your eyes cannot foresee, if your eyes cannot see the vision, I tell you, it won't work. You need to foresee because vision is giving us the ability to anticipate. Vision is giving us the ability to see the future. Vision is giving us the ability to project. Can you hear that? Kaya hindi pwede na tayo ay nakakakita lang na eto lang ang nakikita. Alam nyo ba ngayon, ang mata natin ay pwede na madaya? Lalo na with all the technology sa panahon ngayon. Pag may nakita kayong profile pic, tapos ang kinis-kinis, totoo ba you therefore conclude na makinis siya? O kailangang makita nyo siya in person? Ano? Pero noon, what you see is what you believe. Can you hear that? Can you see that? Pero ngayon iba. Kahit na yung mga lights, pwede kang bulagin yan. Kaya yung meron, di ba, yung mga tricks sa magic, akala nyo totoong magic, pero lahat yon tricks. May ginagamit ng mga technology, may ginagamit ng mga lights, may ginagamit ng mga cloth, may ginagamit ng mga colors. Kaya magtataka ka, ba't nahahati ang tao? Nahahati ba talaga? Nawawala ba talaga ang mga tao? Hindi. Because the truth is, it's not anymore what you see, is what you believe. Can you hear that? Totoo ba na pag naka-perfect ang inyong classmate ay matalino siya? Naniniwala ba kayo na matalino siya kahit 100? O medyo naiisip nyo, nangudi ko kaya to?
May leakage kaya to? Because the truth is not anymore what you see, is what you believe. Amen. Kaya it's good. Ang pinakamatindi na gagawin natin, use your eyes to see vision. Say it to your neighbor, vision. Hindi lang sight, hindi lang ability to see, but vision. Amen? Kaya ang iniisip natin, paano mangyayari ang pagtatapos ko ng pag-aaral? Hindi madaling makatapos ang pag-aaral. Pero pag may nakikita kang vision, nagpa-plan ka. Nag-strategize ka. Paano mangyayari? Ano yung threats para hindi ka makatapos? Walang pera. Walang mababa ang grades. Bumabagsak. Is that an amen? Sino dito gusto makatapos ng pag-aaral? May nakikita ka bang vision na makakatapos ka ng pag-aaral? So kung may nakikita, huwag mong tignan lang ang examination paper mo nung first sem. I therefore conclude, dahil sa quiz na to, ako ay kailangang mag-change ng course. Sa tuwing ikaw bumababa sa quiz, sa tuwing ikaw ay bumabagsak, ang solusyon mo, change course. Pero nakikita mo ba ang vision? Sino naka-enroll ngayon? Ano ang in-enroll mo? Engineer po. Nakikita mo ba ang sarili mo na nakatoga, na ikaw ay nagmamarch, na ikaw ay engineer? Yun ba ang nakikita mo? Pero kung sight lang, walang pamasahe, ang nanay ko mahirap, tapos po, bagsak ako sa klase. Pero mo, unang quiz pa lang, bagsak na. I therefore conclude, hindi na ako mag-aaral. Magko-call center na lang ako. Hindi masama call center pero ginagawa kasi siya. Pwede ka kasi magtrabaho sa call center kahit hindi ka tapos. Pero yun nga, may nakikita ka ba na makakatapos ka? Yun lang yung point. Sino dito alam makakatapos ka? Sino dito nakakakita, nakangiti ang nanay mo habang tumatanggap ka ng diploma? You need to see something. Sino dito tuwan-tuwa ang kaibigan mo na ikaw ayaw mo na mag-aral? Pero yung kaibigan mo, ini-encourage ka. Sino dito nakikita mong sarili mo na encouragement ka sa kaibigan mo? Hindi yung, okay lang yung tayo magtapos. Ano muna tayo? Wag muna tayo mag-aral. Yosi muna tayo. Dota muna tayo. Dota, pampalipas ng oras yan. The more na nagwe-waste ka ng oras, the more na babagsak ka. Ang iniisip mo, pag ikaw may vision, solusyon, hindi pampadagdag ng problema. Can you hear that? Sino dito may mga kaibigan? Na-envision mo ba na yung mga kaibigan mo, you will grow old together serving the Lord? Kaya pag may kaibigan ka na tinatamad mag-Sunday service, may nabivisualize ako ha. Ang nabivisualize ko, magkakaibigan tayo, tapos magkakatrabaho tayo, tapos magkakaasawa tayo, magkakaanak tayo, tapos as for me and my house, we will serve the Lord. Magkakaibigan pa rin tayo. Amen. Kami marami akong kaibigan, pero sabi namin, kung magkakaibigan tayo, kaya nga sabi ko, you choose your friend. Because not all your friends are your influencer. What if that friend is not really your friend? Kasi ang friend niya, duda ka pa eh. Kung siya ang gagawin mong influencer. Kasi pipiliin mo kung sino lang mag-i-influence ng life mo. Amen. Kasi bad company corrupts good character. So dapat malaman mo sino yung bad company. Kasi life mo yan, ikaw ang masisira. Hindi nyo masisira ang buhay ng ibang tao. You are managing your life. So you focus on the vision.
Sino makikita mo, buong pamilya ko, yung magiging anak ko. Sabihin mo, mga friends, ay kayo po, pwede na po kayo, basta po tapos na kayo ng pag-aaral, may trabaho na kayo. Pwede na kayong mag-engage, galing na sa akin yon, okay? Pero please lang respeto sa magulang, amen? Respeto kami, nagtuturo kami ng seasons of life para respetuhin nyo ang mga magulang nyo. Amen? Okay? Sisiguraduhin nyo, kung kayo manliligaw, kung kayo mag-e-engage, please gawin yung close ang mga parents para hindi kami kinakabahan. Can you hear that? Kahit mag-asawa kayo, wala kaming problema, magtapos kayo, basta may trabaho kayo. Kasi kayo naman magkukultivate sa bawat isa, tama? Kung nagmamahalan talaga kayo, kaya nga ang pinaka-importante, i-choose nyo, nakikita nyo ba ang sarili nyo mag-aasawa? Sino ba ang gusto nyo na naiisip nyong mapapangasawa nyo? Hindi tao yung katangian. So hindi ko sinabi kumuha kayo ng perfect. Ang iniisip nyo, naku eto, formable to. Patay to pag hindi ako napangasawa nito, kaya kailangan ako maging boyfriend. Dapat ganon. Hindi yung naku, ang kailangan ko yung maganda. Kailangan ko yung mayaman. Kailangan ko yung yung talagang lahat ng katangian. Total, gwapo ko, mayaman ako. Kailangan yun din na makuha ko. Hindi kayo makakakuha ng ganon. Dapat ang isipin nyo, itong gusto ko sa isang babae maging. Kaya pipili ka ng isang babae o isang lalaki na mapoform nyo ang bawat isa. Hindi perfect ang iisipin nyo, wala kayong makukuha ang ganun. Sa sementeryo lang yun, perfectly dead. Pero maganda, yung alam mo mapoform, naku, sigurado, yung masasabi nyo na, naku, sigurado, ako dapat ang mapangasawa nito. Kasi pag hindi ako napangasawa nito, mapapahamak tong babae na to. Kaya pwede sabihin, pag hindi ako napangasawa, it's your loss, not mine. Kaya lagot ka pag di mo ako sinagot. Diba? Yung ganun dapat. Pero wag masyadong mayabang low profile lang Wag masyadong mayabang Yung low profile ba yung dating? Diba? Yung alam mo alam mo dapat may na-vision ka. Kasi it's really good na ending up your life, ang vision mo malinaw para sa sarili mo. Amen? Sino dito na vision mo magkakaroon ka ng sariling bahay? Kung yung mga Koreano, kung yung mga Amerikano nagkakaroon ng sariling mountain, sariling island dito sa Pilipinas, ng sariling mansyon, Lord, Pilipino ako sa Pilipinas. Kung nag-dream sila na magkaroon sa bansang sinilangan ko at lupang hinirang, bayan ng mga magiting, perlas ng silanganan. Lord, karapatan ko bilang Pilipino na magkaroon ako ng sarili ko. Lord, nakikita ko yung nanay ko. May makikita siya na hindi nangungupahan. Amen? Meron siyang masya-shelter. Kasi Lord, magkakaroon ako ng sariling bahay. Yung hindi nangyari sa mga magulang ko, mangyayari. Can you hear that? Sino ngayon yun ang nakikita? Kaya Lord, pagbubutihan ko yung aral ko. Kasi may vision ka, hindi dahil sa gusto mo mag-aral, gusto mo makatapos. Kaya yung iba, dahil alam mo gusto ko makatapos, basta makatapos kahit hindi nag-aaral. It's better to repeat to cheat than to repeat. Kasi ang iniisip lang makatapos, pero walang vision. Sino dito ngayon may vision? Kaya kailangan meron kang Christian lifestyle, kailangan may vision ka. Amen? Sino dito may vision? Ngayon, hindi lang kayo basta-basta mag-aaral. May nakikita kayo. Hindi kayo basta-basta nakikipag-relationship. May nakikita kayo. Bakit kayo nakikipag-relationship? Hindi kayo basta-basta nagtatrabaho. Kaya araw-araw tinatamad kayo magtrabaho. Kasi wala kayo nakikita. Ang iniisip lang natin, magtrabaho. Iniisip lang natin, napapagod tayo. Wala tayong nakikitang vision. Pero sino dito? Naku, sana mag-Lunes na. Naku, iba bukas may gagawin akong matindi. Kasi may vision. Amen? Sino dito? Dapat makita ko yung teacher ko, makita ng teacher ko na ako kakaiba akong estudyante. Naghahanap ako ng chapter upon chapter na i-memorize. Can you hear that? Tahimik na. Yung parang pursigido kasi may vision. Amen. Etong pinamatinding vision. Lord, ang vision ko yung campus ko maging godly.
Lord, pag-apa ka doon, sisiguraduhin ko, kaya nag-aaral po ako maigi. Kasi gusto ko yung campus ko. One day dito lalabas ang presidente, mga senador ng bansang Pilipinas. Kaya ako, hindi lang ako basta nag-aaral, nag-vision ako. Hindi ako basta nasa bahay ko lang, nag-vision ako. Hindi ako basta may ginagawa lang, nag-vision ako. Bakit kayo umaattend dito? Ano ginagawa nyo? Nag-vision kayo. May nakikita kayo, amen? Or magsasawa kayo, alam nyo kung bakit? Kasi ang iniisip nyo lang, pagpunta nyo rito kasi uupo kayo. Sino dito pumunta ang goal umupo? Alam mo, kaya ako pupunta doon. Uupo. Makikinig. Aaten. Pero dapat makita nyo, kaya ako nandito kasi may vision ako. I want my nation transformed. I want from me godly generation lalabas. Because if we will not be intentional to that, I tell you, intentional, masisira ang mga buhay ng generation na susunod. Amen. Sino dito kaya naandito dahil nag-vision? Teacher, wala akong tulog, kaya bigyan mo ako ng assignment. Yun, ganun dapat. Sino dito ganun ngayon? Teacher, alam mo, kaya ako maligsi. Kasi alam mo, wala pa akong tulog, nag-aral ako maigi, teacher. Hindi yung, naku po, kapupuyat ko lang. Puyat na naman ako. May assignment na naman. Ito pa, pinapagawa pa ako ng title ng thesis. Ano ba naman yan? Abay, gusto yata makagraduate na walang hirap. Huwag kang gagraduate na hindi nahihirapan. Kailangan yung teacher na magpapahirap sa'yo, yun ang kunin mo. Ibig sabihin, naabot niya ang hindi mo alam. Amen. Pag hindi ka nahihirapan, mahina yung teacher mo. Ibig sabihin, hindi niya nagigets kung ano yung dapat pampahirap para mag-level up ka. Ang athlete, ako kasi bata pa lang ako, athletic na ako. Pag walang stretch, pag hindi ako nasasaktan, hindi ako nag-exercise. Kailangan nag-exercise ako. Alam po dati itong ulo ko, kayang-kaya ko dito. Pinagbawalan lang ako because I have my tendon operation because of too much stretch. Sobra kasi ako nag-overstretch ako, kaya meron akong total snap sa tendon ko. Eto po nung nagkaroon ako ng total snap sa tendon ko kasi nagva-volleyball ako, sabi ko, ano yun? Sabi ng mga tao sa paligid ko, nung sinasabi ko nung nalaman lang may problema, sabi na, isa raw yan sa pinakamasakit na injury. Yan yung injury kasi ng mga magagaling. Sina Kobe Bryant. Niloko ko si Bishop. Ikaw talaga. Kasi ako po, pag hindi ako nasasaktan, hindi ako pa nag-e-exercise. Kaya po ngayon, bata pa lang po ako, tinrain po ako ng tito ko, mag-volleyball, gamit soccer at saka basketball. Pagod na po ako. Nasasaktan na yung dito ko. Pag umaalis ako, alam niyo po gagawin niya, hahagisan ako ng bola. Kasi po, at ang nag-train po sa akin lalaki, ibig sabihin, pag pumalo po yun, ibang palo. Tumatalon yun, nagwawalo pa yun. Kabataan pa niya yung, kaya ibang level yung palo niya. Tapos ako naman, ilang taon lang ako noon, bata pa ako, hindi pa ako high school, elementary. Tapos nag-i-interbarangay din kami, nag-i-interschool din kami. Ang dami kong naranasan ng hirap, namumura pa po ako. Pero yung pala kasama sa training yon. Interest natututo, lalong nagpapakumbaba. Amen? Amen? Sino dito lalong natututo, lalong nagpapakumbaba? Tapos ang pinakamatindi, yung umaamin pag hindi alam. Yung iba, hindi na alam, mayabang pa. Hindi, matigas talaga yung teacher na yan. Ang goal lang yan, ibagsak ako. Bro, hindi mo lang alam, magpaturo ka. Hindi, ayaw ko na dyan, lilipat na ako. Sino dito willing to learn? Willing to accept that there's a lot of things that you don't know. And when you know, please know that there's a lot of things that you still don't know. Can you hear that?
Kaya lahat ng tao, unti-unti, dumidikit sa buhay mo. Walang nawawala. Sino nabivision ganon? Pag nadikit sa'yo, magiging better at walang mawawalang relationship. Pero lang pag ikaw ang inalisan, pero ikaw, it's not your choice. Can you hear that? Sino ulit dito gusto magkaroon ng good relationship? Manage your mind. Amen? Sino dito may ideal man, ideal woman? Be that ideal. Alam mo, gusto ko maging ganon. Gusto ko siya yung maging. Gusto ko siya maging. Kung gusto mo siya yun maging, dapat ikaw din maging. Can you hear that? Yung iba, dapat ikaw ganon. Alam mo, dapat ikaw maging ganon. Dapat maging ganon. Hindi, isipin mo, dapat ako maging ganon. Para ma-share ko sa ibang tao, paano maging ganon. Amen? Kita mo, payapa ang buhay. Sabi mo, para payapa ang buhay. Sino dito ang goal payapa? Amen. Sino ang goal? Siya harmless. Na-envision ko, maamong tupa ako. Pero wise ako as serpent. Gentle as doves. Amen? Are you happy? It's a choice. It's not because of the things that is happening in your life. You are happy because you choose to be happy. Because God is with you. It's not just being joyful. Happiness is within you. Amen? Mentras may mga makukulit sa paligid, mentras may mga challenges, I choose to be happy. Amen? Doon ako nag-grow. Doon ako nagmamature. Kasi hindi nyo malalaman nag-grow at nagmamature kayo pag walang situation na pangit. Sino dito may mga situation na pangit? Amen? Yan, doon nyo makikita kung nag-grow kayo, nagmamature. Ibig sabihin, it's a choice na ma-manage nyo ang life nyo well. Kahit na may makulit, kahit na may challenges, kahit na ang dami, do not choose to be depressed. Can you hear that? Do not choose to look down on yourself. Can you hear that? Choose to be happy, to enjoy life. Choose to manage your emotion well. Hindi dahil sa hindi kayo nakikiramdam. Pero alam niyo po, bigyan ko po kayo ng illustration. Ito po yung last na illustration ko. Dati po, pag nakakakita ako ng dugo, hinihimatay ako. Alam niyo po, nung naging Christian ako, sabi ko, bakit dugo lang nahihimatay ako? Nung naging Christian po ako, tanong ko yun sa sarili ko, bakit dugo lang nahihimatay na ako? Tapos inisip ko, yung threshold ng pain ko. Sabi ko, dapat, ano ba mas masakit? Tusok nun o yung kagat ng langgam? Sabi ko, oo nga, yung kagat nga ng langgam, nanuno, tinatanggal mo nga, andun pa eh. Pero yung tusok ng syringe, isang ganun lang naman yun, tapos wala ka nang nararamdaman eh. O ano mas masakit? Kagat ng langgam? O yun? O yung tusok ng syringe? Kaya lang mas cute ang langgam, kaya mas gusto nyo ang langgam. I-try nyo mamaya. Langgam, come here. Kaya dumating ang point, ang tagal ko na pong masaktan. Sabi ko, nung una akong na-in love, kung ano man ang tawag doon kung ano man ang tawag doon, sabi ko, hindi ko maintindihan kung ano yung feeling na yon, pero naiiyak ako, nasasaktan ako, na hindi ko alam ano ba to. Mahal ko ba siya? Ayoko ba siyang mawala sa akin? Naramdaman ko kaya yun. Pero sabi ko, yung pag-iyak ko ngayon, magandang simula. Pero pag pinangalawa ko, mukhang foolishness na yon. In English ko kasi pagka-Tagalog, pangit na naman ang pakinggan eh. Kasi medyo foolishness na siya. Sabi ko, kahit kailan hindi ako iiyak. Umiyak ako minsan isang beses, hindi na ako mapapangalawahan. Kaya kahit kailan, hindi na ako napaiyak ng kahit sinong lalaki. Kaya kahit si Bishop, sabi ko, hindi mo ako mapapaiyak. Kahit ngayon, lalo na nung transition ng relationship namin, sabi ko, hindi ako iiyak. Magmamature ako. Mag-grow ako. I-choose ko yung tama. I-choose ko mag-isip ng tama. Kasi kung hindi ko itatama, mamamali siya.
Tama? Tama ba? Kaya maraming buhay na kasi hindi tinatama, pamali ng pamali. Pero pwede naman, pag nagkamali, itama. Are you getting it? Sabi ko, ako na lang magbabago. Ayokong isipin na magbago ibang tao. Ang isipin ko, ako yung magbago. Ganun ko imamanage yung life ko. Kasi ang pagbabago ko, ang pag-ayos ng buhay ko, hindi depende sa ibang tao. Depende yon sa akin. Yung iba nagiging masama ang buhay kasi chinuchus nila, masama ka sa akin, masama rin ako sa'yo. Parang kontrabida ka, mas kontrabida ako. No. May pinaglalagyan ang lahat ng bagay. Sabihin mo sa katabi mo, may tamang panahon. May tamang lugar. Because I am not running aimlessly. I am not a boxer fighting and beating the air. No, I strike a blow to my body. So that after I preach, I myself. Sino dito nakakakita ng benefits pag i-manage mo ang sarili mo? Pag nag-aral ka maigi, hindi teacher mo ang magbe-benefit. See the vision. Pag nag-ayos ka ng ugali, hindi ibang tao ang magbe-benefit, ikaw. Can you hear that? Pag nagpagod ka, kasi pinagpapaguran mo ang isang bagay, kasi yun ang navivision mo, hindi ibang tao magbe-benefit doon. Ikaw ang magbe-benefit doon. At isi-share lang natin sa ibang tao. Amen? Are you happy this Sunday? Kaya every Sunday, bring the people. Okay? Dali natin lalo na yung mga estudyante. Our vision is for this generation and preserving the next generation. This generation and the future generation will be the next leader of the Republic of the Philippines. Can you hear that? Kaya kami ni Bishop, ang prayer ko, Lord, lahat ng talent na nilagay mo sa akin, sabi ni Lord, I am the temple of the Holy Spirit. Lord, I am the temple. Ikaw ang nagbigay nito and I can honor you. Sabi doon, therefore glorify God in your body. Therefore you honor God in your body. Therefore I conclude all of you because it is the Holy Spirit that is in you. Because you are the temple of the Holy Spirit. You can bring honor to our God. Amen. Kaya walang paglalagyan ang failure sa buhay nyo. But failure will be your stepping stone. And you are getting better every day. Look at the person beside you. You are getting better every day. Amen? You are getting better. Shall we all pray? Hallelujah. Father in heaven, we thank you so much for your faithfulness. Thank you for your word. Lord, thank you for giving us this moment of seeing ourselves as the people created in your image and likeness. We live by your design. That's why we manage our life. We don't live because we need to do things. We live and we do. We act. We say because we have a vision. And we do it in a manner like what you are doing and what you have exemplified. Hindi kami suntok sa buwan. Hindi kami tumatakbo na walang nararating at walang benefits. Kaya Lord, hindi kami napapagod mag-equip. Hindi kami mapapagod mag-train. Hindi kami mapapagod mag-grow. Hindi kami mapapagod magpa-mature. It's our choice to be better and to be the best. It's our choice to be in the Olympic atmosphere that we will never be disqualified with a prize because we have an excellent spirit. We have a competitive spirit that we are getting better every day. We believe that we are getting there. Bata pa lang kami ngayon, but tomorrow is a different story. The day after tomorrow is a different story. 2018 is a different, far different story than 2017. Because we are living by design, intentionally walking and running according to the path that you have set for us. Father, thank you for allowing us
to understand what management means in our lives. Thank you for giving us this wisdom. As we go through life, we believe that you are at work and life will not work without you. Father in heaven, we thank you so much and we honor you. In Jesus' name, amen and amen.